Ang One TV Usamis modalit kaninyo sa Kristohan ng programa aron sa pagpalawom ug pagpaambit sa pagtuo sa pulong sa Dios, pagpakabana alang sa kaluwasan sa matag usa. Namugna kining programa karon ang adlaw sa kaluwasan. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Og karon ania ang inyong alagad, Senior Pastor Reverend Dr. Ricardo M. Cortuna. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Praise the name of Jesus. Mayong adlaw sa tanan akong mga kaigsuonan ko sa Ginoo nga nagsubaysbay ning atong programa sa telebisyon karon ang adlaw sa kaluwasan. Pinaagi ninyong ubos nga alagad Bishop Ricardo Cortuna sa mga pagwali o mga pagtudlo o mga pagdasig dinhi sa pulong sa Dios dinhi sa telebisyon. Og salamat sa Dios nga Dios maayo sa makanunay nagahatag kanunay kanatong kadaugan pinaagi sa iyang bugtong anak nga mao si Ginoong Hesukristo nga atong Ginoo atong mangluluwas. Mga higala ko sa Dios, kuyogi ko ninyo kung doon na mo mga Biblia sa Joshua Kapitulo 6, versikulo 1. Kung doon na mo mga Biblia, atong pagabasahon. Nakaingon siya din disirhan pag-ayo ang mga ganghaan sa Jericho, aron dili makasulod ang mga Israelita. Walay makasulod o makagula sa syudad. Unya ang Ginoo mingon kang Josue, itugyan ko kanimo o kaninyo ang Jericho ug ang hari niini lakip ang mga maisog nga mga sundalo. Ikaw ug ang imong mga sundalo magmarcha libot sa gawas sa syudad. Makausa matag adlaw sulod sa unom ka adlaw. 7 ka pari ang mag-una sa sudlanan sa kasabutan. Matag usa kanila magdalag budyong nga sungay sa laking kaniro. Sa ikapitong adlaw, ikaw ug ang imong mga sundalo magmarcha libot sa gawas sa syudad. Makapito uban sa mga pari nga magapatingog sa budyong nga sungay. Unya ipatingogon nila dugay ang mga budyong. Ini kadungog ninyo. Niini pasinggita ang tanang mga tao. Ug unya mahugno ang kuta nga naglibot sa syudad ug ang tanan modali pagsulod sa syudad. Busa gitigom ni Josue ang anak ni Nun ang mga pari ug giingnan sila. Alsaha ang sudlanan sa kasabutan ug 7 kaninyo mag-una niini nga magdala og budyong nga sungay sa laking kaniro. O gingnan niya ang mga tao, abante kamo. Pagmarcha libot sa syudad, uban ang mga sundalo nga mag-una sa sudlanan sa kasabutan. O sumala sa sugo ni Josue, ang 7 ka pari nag-una sa sudlanan. O tingog nila ang budyong sa sungay. Ang mga sundalo nga nag-una sa mga pari, nagpatingog sa budyong sa sungay ug ang mga sundalo sa likod sa sudlanan sa sudlanan samtang gipatingog ang mga budyong. Apan gidid-an ni Josue ang mga tao sa pagsinggit o pagtingog hangtod nga sugoon niya sila. Busa gipalibot niya sa syudad sa makausa ang mga pari o nagdala og sudlanan sa kasabutan sa Ginoo. Unya namalik sila sa kampo o namahulay dito sa pagkagabi. Sayo may mata si Josue pagkabuntag o gialsa sa mga pari ang sudlanan sa kasabutan. Ang 7 ka pari nagdalag 7 ka subudyong nga sungay, nag-una og nagpatingog niini. Nag-una kanila ang mga sundalo nagsunod sa sudlanan sa kasabutan. Ang mga gwardiya niini samtang nagpatingog ang mga budyong.
O sa ikaduhang adlaw, hilibot na usab sila sa syudad, makausa og namalik sa kampo, gibuhat nila kini sulod sa unom ka adlaw. Sa ikapito ka adlaw, namangon sila og pagbanag-banag sa adlaw og milibot sa syudad sa samang pagi sa kapito. Kadturang adlaw nga milibot sila sa syudad makapito. Sa ikapitong paglibot nila, human patinguga sa mga pari ang budyong, giingnan ni Josue ang mga tao, paninggit kamo, kay gitugyan sa Ginoo kaninyo ang syudad. Ang syudad o ang tanan nga naan ini, gihukman nga laglagon sa hingpit ingon nga halad ngadto sa Ginoo. Mao la may luwason si Rahab nga nagbaligya sa iyang dungog o iyang panimalay tungod kay gitago man niya ang atong mga espiya. Apan ayaw kamo ka paghilabot sa bisan unsa nga laglagonon. Kung mahitabo manghilabot kamo niini, makahatag kamo kasamok o kadaot sa kampo sa Israel. At tapos ang bersikulo. Apan bisan unsa nga hinimo gikan sa plata, bulawan, bronze o putaw alang kini sa Ginoo o kinahanglan ibutang kini sa panudlanan sa Ginoo. Magampo kita mga kaigsunan ko sa Dios, sa pulong sa Dios nga atong gibasa nini nga kabuntagon o nini nga adlaw. Nagpasalamat kami kanimo Dios nini nga higayon. Imong gihatag kanamo sa iluwa kami sa among kasalanan. I-bless ang imong mga pulong nga amo karong patalinghogan. Sa ngalan ni Jesus, pasaylo kami sa musala. Amen o amen. Praise the name of the Lord. Now, how to overcome obstacle? Unsaon man nato nga malabangan kini natong mga daghan kaayong mga babag sa kinabuhi. Salamat sa Dios. Salamat sa Ginoo. These chapters, kini nga atong gibasa sa chapter 6 of Joshua, tells the story of Jericho. The people of God had to decide whether they would continue the journey to where God wanted them. Would they move forward in spite of the obstacle, or would they once again retreat into safety? Naa kanila ang gitawag na to og desisyon nga mopadayon ba sila sa ilang panaw sumala sa kagustuhan sa Dios sa ilang mga kinabuhi, or musibog sila aron dili sila matumpawak sa gitawag na to nga daghang babag nga ilang nakita. Salamat sa Ginoo. We each arrive at this crossroad in our spiritual walk. And remember, God does not place us on this planet without purpose. Ang Dios wala magbutang kanato dinhi sa kalibutan nga wala siya'y katuyuan. Aduna siya'y katuyuan. He has a divine purpose or divine design for each of us. Matanggusa kanato. But as we seek to follow His directions, difficulties confront us sa atong pagsunod sa iyang kabubuton. Aduna tay maagian nga gitawag nato kalisdanan. Nga dili nato kalikayan nga moabot sa atong kinabuhi.
So here, Joshua teaches us how to overcome the obstacle that would keep us from following the will of God for our lives. Nagatudlo ka nato ang libro ni Josue. Matagusa ka nato. Kung unsaon na to paglabang, kini gitawag na to mga babag sa ato ang pagsunod sa Dios sa atong kinabuhi. Dalaygon ang pangalan sa Dios. Adunay tulo ka butang nga akong nakita sumala dinhi sa kapitulo 6 Book of Joshua. Unsaon? In verse 1 to 2. Una, nga makalabang kita, nini gitawag na to obstacle, babag. Una, we overcome obstacle through communication or communication. Verse 1 to 2. We overcome obstacle through communication. Now, Jericho was tightly shut up because of the Israelites. Atong nakita sa Biblia, palibutan nila og paril ang siyudad sa Jericho. Ang Biblia ningon, walay makasulod tungod sa kahabog sa maong paril. No one went out or no one come in. Walay makasulod ug walay makagawas sa maong syudad. And then, according to the Bible, the Lord said to Joshua, niingon ang Dios kadto kang Josue, I have delivered Jericho into your hand alone, with its king and its fighting men. Akong itugyan sa imong mga kamot ang siyudad sa Jericho, uban ang ilang hari o ang ilang manggugubat. Praise God. Now here, the major obstacle facing Joshua and the people of Israel was Jericho. They could not conquer this city. Dili nila daog or mailog ang maong syudad. Then, all hope for the Israelite was gone. Ang tanang pag-asa sa mga Israelita nahanap. So, naa sila pagbati o sa gitawag na to og discouragement. And then, how they would reach the city? Yun sa Manila, nga ilang masulod ang maong syudad. They scale the wall. Gilibutan man kini og taas og habog ng paril. Ila ba kining katkaton? Magdamba sila aron ilang masud ang maong syudad. So, Joshua had a God. Doon ay Diyos si Joshua. O kining Diyos ni Joshua nakiksulti kaniya, communicated with him in verse 2. If you read, ingon siya, and the Lord said to Joshua, ang Diyos nakiksulti og miingon kang Joshua. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Sometimes, kini nga pulong na nasinati ni Joshua, nadungog niyang gikan sa Dios, mausab kini usab ang atong makita o madungog. Pwede ma-apply sa atong kinabuhi. Such communication from God is common for Joshua. Hallelujah. Tungod kay kanunay si Joshua nakigsulti sa iyang Dios.
And God told Joshua, I have delivered Jericho into your hand alone with his king and his fighting men, provided the plan for taking Jericho. Hallelujah. Verse 2 up to 5. Ang gingon sa Dios ni Joshua, akong ihatag o itugyan kanimo ang syudad sa Jericho. Bisan ang hari niini, bisan ang ilang mga kasundaluhan. Salamat sa Dios. Atong hinumduman mga kaigsunan. Whatever your obstacle, God is willing to cross it with you. Bisan unsa pa ang babag ni inis. Hallelujah. Mahimo sa Dios ang pagtangtang ni ini alang kanimo. He is committed to communicating with His people and to providing strength, comfort, and hope. Hallelujah. Dalaygon ang pangalas Ginoo. Naa siya kanunay, andam siya kanunay sa pagpakighinabi sa iyang mga katawhan. Ug paghatag kaniya og kusog ngadto sa iyang mga katawhan. Taliwala nining gitawag nato obstacle sa kinabuhi, kining mga babag sa kinabuhi. If you are up against a wall and want to know how to deal with it, kung mukatkat ka sa paril, o niya, tungod kay gusto kang unsaon nimo pagkangker kining mga butang, dili ka na nimo mahimo, o ayaw pong kini pagabuhata. Don't try to overcome under your own strength. Hallelujah. Ayaw buhata sa imong kaugalingon nga kusog, kay dili ta kahimo sa mga butang imposible. Ang atong mahimo maurag yun is commune with your God. Let that be your first plan of action rather than your last resort. Hallelujah. Mao ni ang una nimo nga pagkabuhaton igsoon kas Ginoo. Your first plan of action. Communicating with your God or commune with your God rather than your last result. Hallelujah. So, unsaon na to nga ma-overcome na to ning obstacle sa kinabuhi? First of all, communication. Ang pagpakikhinabi nimo ngadto sa imong Dios. Sikat. Ikaduhang butang himo ni Joshua to conquer the city of Jericho. Kaduha, verse 6 to 7. We defeat difficulties through compliance. Hallelujah. The word compliance. Mahimo nato nga madaog, malabang ang mga kalisdanan, pinaagi sa gitawag nato pulong compliance. So Joshua, son of Nun, called the priests and said to them, take up the ark of the covenant of the Lord, and have 7 priests carry the trumpet in front of it. And he ordered the people advance, march around the city with the armed guard, join ahead of the ark of the Lord. Gihimo ni Joshua what the Lord instructed them to do. Kugun sa'y gisulti sa Dios diha kaniya, iya na usab kining gisulti ngadto sa iyang mga katawhan. Hingon si Joshua ngadto sa iyang mga katawhan, gitawag niya ang kaparian. O mingon siya, dad-an ninyo ang arka sa pagpakigsaan. 7 ka pari, kamong 7 ka pari, magdala og trompeta. O niya, pag-una ka mo,
O niya, ingnan po niya ang mga kasundaluhan. Mag-una sila ngadto sa Ark of the Covenant, arka sa mga pagpakigsaan. Hallelujah. Now listen to this. In the face of such great obstacle, Joshua complied with the plan of God. Sa dihang nakita nila ang itawag na to o babag sa ilang pagsulod sa Jericho, gituman sa Dios o ni Joshua ang gisultis ni Joshua sa Dios kaniya may tungod sa plano sa Dios. Though he may not have completely understood the plan or its significance, wala kaayo siya makasabot kung unsa gayon ang plano sa Dios ug mahitabo o unsa gayon mahitabo. Ang iya lamang gibuhat, he follow God. Mao ang pagsunod sa Dios. Joshua moved the people of action. Hallelujah. Gibuhat sa Joshua, gibuhat ni Joshua ang mga tao sa pagbuhat kung unsa man ang gisugo sa Dios alang kanila. God could use a man like Joshua because he was a man of faith and a man of obedience. Dalaygon ang ngalan sa Dios. Mugamit ang Dios ug tao sama kang Joshua. Tungod si Joshua usa ka tawo nga may pagtuo. Usa ka tawo nga masinugtanon. He simply follow as God instructed and the people follow. Nindot kaayo kung unsay gisulti sa Dios kanimo mo'y imo sundon aron sundon kini ngadto sa uban. God instructed the people of Israel to carry the trumpet with the march of the Lord's following for 6 days. Mao ni gingon sa Dios dito ni Joshua o gisulti ni Joshua ngadto sa mga tao. Hallelujah. Ngam pito ka pare pagdala og trompeta. Og magsunod sila sa arka sa pagpakigsaon og magmarcha sulod sa unong kadlaw. And they were not to speak. Gididaan sila sa pagtapi o pagsulti. O gididaan usab sila pagsyagit. In verse 8 and 10. On the 7th days, they were to follow this routine with one addition. They were shout in glory to God because the city had been delivered to them. In verse 16. Pagkay pito kadlaw, giingnan sa Dios ang mga katawhan. Giingnan sa Dios si Joshua o gisulti kini ni Joshua ngadto sa abang mga tao. Ningon siya, inikapito kadlaw, sakit kamok makusog. Kaya ang syudad sa Jericho, itugyan sa Dios sa atong mga kamot. Dalay ko na ngalan sa Ginoo. What an act of faith it was for Joshua. And the people to march around the city. Hallelujah. No previous and shall these says the subsequent battle had ever been won in such a manner. Yet around the city they all marched. It was an act of faith, an act of obedience. Salamat sa Diyos. Sukad-sukad, wala pa kini mahitabo sa ilang kinabuhi. Ug mao pa kini ang ilang pagkakita sa talagsaon nga gahom nga gikas Ginoo.
Kining pagbuhat kung unsay gisulti sa Dios kanila. Act of faith, act of obedience. And remember, you look at their obedience to God produce wonders. Ang ilang pagkamisinagtanon sa Ginoo ni resulta kini og katingalahan. We read of no negative spirit. Atong nakita, walay mga negatibong espiritu. Discouragement and disbelief or disbelief. Pagkamaduha-duhaon. As they march, circle after circle around the city, I'm sure they could see the seeming impossibility of the situation. Hallelujah. Nakita nila ang imposible nga paghitabo sa ilang sitwasyon. Yet, they walk. Obedience is the key. Compliance is the key to the moving of God. Mighty hands in our lives. Hallelujah. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Ang kaning paglakaw, kauban sa Ginoo. Kaning pagkamasinugtanon, mao kini ang Yahweh. Compliance is the key to the moving of God. Mighty hands in our lives. Hallelujah. Kani bitong imong buhaton, unsay gipabuhat sa Dios kanimo. Imong makita ang gitawag nato kahibulungang buhat nga gikan sa atong Dios. So ang ikaduha, we defeat difficulties through compliance. Hallelujah. Ayaw na lang pagsigig bagot-bot, buhatan na lang kung unsay gusto ipabuhat sa Dios. And you will witness, you will see the wonders of God. Hallelujah. Whatever obstacle you have, my brothers and sisters in Christ, bisan unsa ang gitawag nato kalisdanan o babag na naakaroon sa imong tubangan, you need to communicate with your God. That is the first thing. Ayaw dasmagi. Don't climb up the mountain or the wall. No. Don't do that in your own strength. Ayaw ka na buhata sa imong kaugalingon nga kusog. You need to communicate with your God. You need to commune with your God. Hallelujah. And the second things, hallelujah, we difficulties or we defeat difficulties through compliance. I-comply ni mo. Ug unsa may gisulti sa Ginoo sa imong kinabuhi, do it. And don't ask God why. Do it. Hallelujah. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo, igsuon ko sa Dios. I repeat, compliance is the key to the moving of God, mighty hands in our lives. Last one, igsuon ko sa Dios, impossibilities become possibilities through confidence. Kining gitawag na itong mga imposibleng mga butang mahimong posible tungod sa imong pagsalik o kumpiyansa kaniya. Verse 20 to 21. When the trumpet sounded, the people shouted, and at the sound of the trumpet, when the people gave a loud shout, the wall, ang paril sa Jericho, collapsed. So every man charged strength. Hallelujah. And they took the city. Sa dihang nakita nila ang syudad, ang paril sa syudad, nahugno.
Dali-dali silang misulod sa syudad. They devoted the city to the Lord and destroyed with the sword every living things in it, men and women, young and old, cattle, sheep, and donkey. Hallelujah. Unsay sulod sa maong syudad, babae, lalaki, tigulang, bata, mga klasis mananap, ila kining gipangpatay. Hallelujah. It was uncommon sense to believe that God could make impossible possible. Ang imposible, mahimong posible. Because our God is a God of evil. Yet, in the end, the walls fell. You see? Sa imo makita? The wall were not the problem. Sa Diyos, ang babag na nakita sa mga tao. Sama nga ang paril sa Jericho, dili problema. They never are. We people are the problems. Sahay kita ang problema. We always are. God has the power to do as He choice. But He desires that we act in obedience faith. When we do, He take care of the world. I hope nasabtan na to, mga kaigsunan ko sa Ginoo. Dunay gahom. Nagdepende kini ka na to. Ang tinguha sa Dios kanato mao ang ato lamang pagkamasinugtanon o ang ato pagtuo kaniya. Kung ato ning mabuhat, naa ni sa ato kasing-kasing ang pagkamasinugtanon diya sa Dios. He take care of the world. Siya'y bahala sa babag, obstacle sa imong kinabuhi. Whatever obstacle, whatever problems you have, under God's control, naa ka na sa kamot sa atong Diyos. Hallelujah. So the wall of Jericho were not the problem. Kinsay problema. We people are the problems. Balay ko na ngalan sa Ginoo. Last verse in Hebrews 11 verse 10 or 30 remind us, by faith the wall of Jericho fell after the people had marched around them for 7 days. And Joshua and the people of God demonstrated deep confidence in the power of God. Hallelujah. Joshua o ang mga katawhan sa Dios. Adunay taas og dako nga pagsalig sa Dios. Og nakita nila ang talagsaon nga gahom sa Dios, taliwala sa babag nga ilang nakita. And then the question is, do you have that kind of confidence? Hallelujah. Kalay ko ng alas, Ginoo. So, nini nga imong pagpatalingog sa pulong sa Dios, igsoon ko sa Ginoo, mo nga mga pagpatalingog, manginaot ko. Ang makatabang kini kanimo kung sa may mga problema. Naakaron kanimo. Kung sa may mga babag, nga dili nimo makabot ang imong plano sa kinabuhi. And I tell you, sa ako nag-ingon, ayaw katkata ang paril with your own strength. Mapilyur ka lang.
first thing we need to do is with your God or communication with your God. Pagpakikhidabi o pagpakiksugilanon sa imong Dios. In short, pray to your God. According to 2 Chronicles 7:14, if my people shall call my name and humble themselves, seek my face and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and I will heal their land. Alay ko na ngalan sa Dios. Then the second one, defeat difficulties through compliance. Pildiha ang kalisdanan. Pinaagi sa imong pagbuhat sa butang. Gisulti sa Dios sa imong kinabuhi. Once nga imo nang mahimo ang kidawag na to communication with your God, ug ang Dios makigsulti kanimo, then do it. Whatever word, or read the Bible, whatever word nga imong nadunggan through your communication with your God, buhatar kini. So, ang tanang kalisdanan nga imong maagian through compliance. You look at the wall of Jericho. Third, impossibilities become possibilities through confidence. Hallelujah. Ang imposible, nahimong posible tungod sa ilang pagsalig sa ilang Diyos. Do not put confidence in man, but trust in the Lord with all your heart, with all your strength. Hallelujah. Dalay ko na nga las Ginoo. So, salamat sa Dios. Niningin kayo na mga kigsunan, dili nato natutasan o di nila putakutop. Salamat sa pulong sa Dios nga makatabang kini kanimo kung sa may imong problema, kung sa may mga obstacles, imo karon gigyatubang. Let God to solve, conquer your problem. Let's bow our head. Let us pray for you. I'm praying for you. Pagampo ko alang kani magsoon ko sa Ginoo. Nagpasalamat ako kanimo Dios sa imong pagkamaayo. Salamat ining imong mga katawhan karon nga nagapatalingog sa imong mga pulong. Salamat sa imong tabang kanila sa ilang mga problema karon nga naa karon sa ilang kinabuhi Ginoo nga naggapos kanila. Hallelujah. Whatever problem, Lord, financial, physical, material, unsa man diha, spiritual, Lord, I trust in you. We put our confidence in you because you are a able God. Hallelujah. You are a loving God who cares for your people, Lord. So thank you for everything. Thank you for helping us, Lord, to solve our problems. Hallelujah. Sa imong mga kamot Ginoo tanan, sa ngalan ni Jesus. Amen o Amen. Salamat sa Dios. Nagdala ko sa Dios. Ininaw sa inyong ubos kalagad manamilit kalinyod Bishop Ricardo Fortuna sa programa sa telebisyon karon nga daw sa kaluwasan. Sa sunod usab natong panagkita apan sa dili pa nako kinibuhian o tapuson kining atong isgot sa pulos Ginoo. Tugot sa ko ninyo sa pag-imbitar kaninyo sa ato ang simbahan sa City of the Living God o Samis Corporation nga nanay mutang sa second floor sa FGK building. Hallelujah. Ang atong silimbahon paghimuon nato kanunay matag Domingo alas 8:30 to alas 9:30 nato sa diskol nya gikan sa alas 9:30 hangtod alas 11:30 mo ang atong divine worship. Come and please join with us in our worship. Hallelujah to the Lord. O if you have problems o kinahanglan ka counseling, don't hesitate to call me or text me in my hotline number na imong makita karon sa screen. Hallelujah. If you want some itawag na to mga leaflets, mga basahon o Bible, call me or text me. Hallelujah. Or visit me in my office sa FGK building. Kini si Bishop Ricardo Cortona mananamilit usab kaninyo, ako mingon kaninyo karon ang adlaw sa kaluwasan. God bless you. Kadto ang Kristohanong programa sa One TV Usamis. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Uban ni Senior Pastor Reverend Dr. Ricardo M. Cortuna. Ganagpaambit sa pagtuo sa pulong sa Dios o
og nagpakabana alang sa kaluwasan sa matag usa. Hangtod sa sunod ngay gayon, ang Dios magapanalangin kanatong tanan.